Alright, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Eto madalian lang pag-uusap. Ayan mga kababayan, 'to gusto kong ipakita sa ating screen. Etong ibinalita ng bilyonaryo. Ayan mga kababayan, ang title po ng kanilang, ibinalita ay tahanang pinasara. Tapes block time deal cut over reported 57 million debt to GMA Network. Ayan mga kababayan ay, report ng bilyonaryo.com March 7, 2024. Ito raw Halosos family mga kababayan. The Halosos family Tape Incorporated had to pull the plug on the noontime show Tahan ng Pinakamasaya because it reportedly owed 57 million. So ito pala yung utang ng Tape Incorporated dito sa in block time fees to GMA Network. So nagkaroon sila ng utang na 57 million sa GMA. Ito po yung bayad nila, ay yung utang nila dahil hindi sila nakakapagbayad ng kanilang block time fees. Yun po yung bayad ng pag-ere ng GMA sa kanilang programa. So ang total po niyan ay umabot ng 57 million. A babbler claimed that tape was behind payment. So hindi sila nakakabayad, may utang sila of its due to GMA for the past 8 months. Kaya naman pala Kaya naman pala siguro talagang talagang nag-usap na itong tape at itong GMA at nagpayo ng GMA na tigilan na kasi 8 buwan na 8 buwan. 8 buwan na hindi nakakapagbayad itong Tape Incorporated sa GMA ng kanilang block time fees or almost the entire duration of Tahanang Pinakamasayas airing. So, anong nangyari pala mga kababayan, simula nung umere itong Tahanang Pinakamasaya, simula nung umalis itong TBJ dyan sa Tape Incorporated, hindi na pala nakakapagbayad itong tape sa GMA ng kanilang block time fees. So, medyo malaki na mga kababayan, kaya naman pala nagdesisyon na itong GMA, natigilan na itong kalokohan ng tape. Grabe, ang laki na ng utang O ayon din sa report ng bilyonaryo, ito pong Halosos family ay nahirapan, ito mga kababayan, na reportedly struggle to turn a profit from commercial. So, hindi na sila kumikita dun sa commercial. Ayan mga kababayan hindi na sila kumikita sa commercial dahil etong mga advertisers ay sumunod dito sa TVJ Trio, Tito Vic and Joey, at tumipat sa TV5 pagkatapos ng kanilang departure from tape in May 2023. So eto mga nire-report ng mga tulongges ng mga troll ng Tape Incorporated ay pawang kasinungalingan. Kasi halos lahat ng kanilang advertisement mga kababayan ng Tape Incorporated ay nagsilipat kasama ng TBJ nung umalis sila sa Tape Incorporated. At eto pa mga kababayan, eto pa. Nung eto palang Itbulaga ay nandiyan sa tape, usually ang nangyayari, sila ay nakapagbibigay ng 200 million a month. Nung nandiyan itong TBJ, nung sila pang nag-negotiate Bulaga, pumapasok na pera galing sa advertisement ay 200 million a month. At nagneneto sila ng 100 million, i-deduct na syempre yung production cost, syempre mga overhead, daming expenses yan totaling to 50 million at syempre yung bayad nila bilang black timer sa GMA. So kapag binawas mo lahat ng mga expenses, ang lumalabas, ito palang Tape Incorporated ay nagneneto ng 100 million kada buwan. So nung umalis itong TBJ, wala nang nangyari, nagsunuran yung mga advertisement.
Saka ang rate pala for a 30-second ads kapag nagpalabas ang mga advertisers ng 30 seconds na ads, ang bayad daw dyan sa Tape Incorporated nung nandun pa ang TBJ ay 150,000 to 200,000. 30 seconds lang yan. Pero ito nangyari mga kababayan. Simula daw nung umalis itong TBJ sa tape, ang ginawa ng Tape Incorporated, ang naging presyo nila sa 30-second ad rates para sa tahanang pinakamasaya, naku, from 200 naging 40,000. Kumbaga ibinaba na nila yung presyo para lang magkaroon sila ng ng ads, para magkaroon sila ng mga advertisers. So sobrang baba from 200 yung 30-second ads ginawa nilang 40,000 para lang maraming dumating na ads. Syempre, bagsak presyo mga kababayan, binagsak presyo nila. O kasi nga wala nang gustong wala na sigurong gustong tiwala sa kanila dahil wala na nga TBJ, so binaba nila yung presyo. Ang problema, hindi ito nakatranslate ng too much needed revenues. Sa sobrang baba nung kanilang naging presyo dun sa sa kanilang ads, hindi na sila kumikita. Kaya naman o sabi ng ng isang source, tape wasn't only deep in debt, it also failed to earn anything. So hindi labaw sa utang kundi wala na, hindi na sila kumikita. In addition to owing GMA millions of pesos in block time fees. Karagdagan pa dun sa utang nila sa GMA dahil nga sa millions of pesos na hindi nila nababayaran sa block time fees. Ito raw tape ay hindi raw nakapagbayad pa o hasn't paid the salaries of its now defunct show's celebrity host. So, hindi na sila kumikita, paano nga sila makakabayad sa mga kanilang mga host kung sobrang binaba na nila yung presyo ng kanilang ng kanilang advertisement from 200 naging 40,000 para lang magkaroon ng ads. At sa whole lifespan 8 months ng tahanang pinakamasaya kasi nagpalit sila di ba? Simula nung umalis ang TBJ talagang wala na. Sobrang baba na ng halos hindi na sila kumikita, lugi. Mas malaki yung lumalabas, nagagastos nila sa mga expenses, overhead, kaysa dun sa pumapasok. Ito nangyari, kaya talagang pinatigil na talaga itong kanilang programa. Ayon daw sa milyonaryo, itong Tape Incorporated has not yet replied dito sa mga inquiry ng bilyonaryo. So, ayan mga kababayan yung nako. Kaya naman pala napilitan ng huminto itong Tape Incorporated. Pinatigil siguro ng GMA dahil sobrang laki na ng utang nila. Ganun pala yung nangyari, no? Bagsak presyo na yung kanilang pag-akit ng advertisement, mga advertisers, pero wala pa rin nangyari. Kaya naman, di ba, ito lang, kahapon, nag-live tayo. Pinakita natin yung statement ng GMA, maging ang statement ng Tape Incorporated. Nakakalungkot sa mga taong mawawalan ng trabaho pero wala tayong magagawa. Minsan talaga ang pagsisisi ay nasa huli. Di ba? Kung di sila nagkaproblema ng TBJ, malamang ang saya sana at hindi sana ganito ending pero wala tayong magagawa. Minsan, sabi nga ni Big Soto, kung saan tayo dali ng ating tadhana, dun tayo. So ilang mga kababayan, na-report ko lang para at least alam natin itong nangyari na sobra palang nabaw na talaga sa utang at di na kumita. Kaya napilitang magsara itong tahanang pinasara. sabi ng bilyonaryo. Kaya mga kababayan, ingat po tayong lahat. God bless po. God bless.